Welcome back sa Tagalog Drama Recap. Sa video na ito, ipapaliwanag ko ang isang action film na tinatawag na Kingsman: The Golden Circle na inilabas noong 2017. Spoilers ahead, watch out and take care. Nagbukas ang pelikula kay Eggsy, aka Galahad, na lumabas sa Kingsman tailoring shop. Siya ay nilapitan ng dating Kingsman recruit na nagtaksil sa kanilang grupo na si Charlie Hesketh. Tinutukan niya ng baril si Eggsy at pilit siyang pinasakay sa isang Kingsman cab habang malapit sa likuran nila ang mga kasabwat ni Charlie. Habang papaalis sila, nagsimulang mag-away sina Eggsy at Charlie. Ginamit ni Charlie ang kanyang bionic arm upang subukang talunin si Eggsy, habang sinusubukan ni Eggsy na gamitin ang blade na may lason sa kanyang sapatos. Pinutol ni Charlie ang blade at tinamaan nito ang driver ng sasakyan na ikinamatay niya. Gumawa ng paraan si Eggsy na bumangga ang kotse dahilan para lumipad si Charlie palabas ng windshield habang natanggal ang kanyang bionic arm. Sa tulong ni Merlin, minaneho ni Eggsy ang kotse at iniwan ang mga goons ni Charlie. Ginabayan ni Merlin si Eggsy patungo sa kanilang lugar ng tagpuan kasabay ng pagpapaulan ni Eggsy ng 3 missiles sa mga humahabol upang makatakas mula sa mga goons. Bago maabutan ng mga pulis si Eggsy, pinatakbo niya ang kotse sa lawa at napunta sa isang imburnal. Sinabi ni Eggsy kay Merlin na kailangan niyang maghapunan kaagad, at sinabi ni Merlin na mayroong mas mabilis na daan para makalabas, ngunit kinabibilangan ito ng pagtalon sa mabahong imburnal upang makaalis. Nang walang makitang ibang opsyon, tumalon si Eggsy. Pagkatapos niyang makaalis, ang bionic arm ni Charlie ay ginamit ang computer ng kotse upang makakuha ng impormasyon sa bawat agent ng Kingsman. Dumating si Eggsy sa kanyang tahanan kasama sa kanyang kasintahan na si Princess Tilda. Sinamahan niya si Eggsy kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Brandon, Liam, at Jamal dahil kaarawan ni Brandon ngayon. Dahil si Eggsy ay nakatakdang makipagkita sa mga magulang ni Tilda sa susunod na gabi, hiniling niya sa kanyang mga kaibigan na bantayan ang kanyang aso, na si JB, at pumayag naman si Brandon. Lumipat tayo sa isang lugar sa Cambodia na tinatawag na Poppyland, na ginawang parang maliit na 1950s style na komunidad na pinamamahalaan ng isang bilyonaryong drug lord na nagngangalang Poppy Adams. Sinasabi niya na ang kanyang kumpanya ay nakabuo ng malaking halaga ng pera, ngunit ang kanyang kumpanya ay kailangang panatilihing lihim ang tungkol dito dahil ang kanyang mga ibinibentang droga ay nakatago sa mga karaniwang recreational na gamot tulad ng damo. Nakipagkita si Poppy sa dalawa sa kanyang mga kasama, sina Charles at Angel, sa kanyang kainan. Alam niyang nagnenegosyo si Charles sa likuran niya. Bilang parusa, pinasadahan niya ito ng kanyang mga robot na aso at pinatay siya ni Angel sa pamamagitan ng paghagis sa kanya sa isang gilingan ng karne. Pagkatapos ay ipinadala ni Poppy si Angel sa kanyang salon para sa isang makeover. Sinunog ng kanyang mga trabahador ang mga fingerprint ni Angel at inalis ang kanyang mga ngipin bago siya binigyan ng tato na gawa sa purong ginto. Pagbalik ni Angel sa kainan, inihain sa kanya ni Poppy ang burger na gawa sa karne ni Charles. Walang ganang kinain ni Angel ang burger dahil sa takot na maranasan niya ang parehong kapalaran. Nakipagkita si Eggsy kay Arthur at Roxy, aka Lancelot. Ipinaliwanag nila ang tungkol kay Charlie at kung paano siya nawalan ng braso at vocal cords matapos makuryente ni Eggsy ang implant na nasa kanyang leeg. Pinagmamasdan nila ang Golden Circle na tato na mayroon din siya na nagpapahiwatig na nagtatrabaho siya sa organisasyon ni Poppy. Si Eggsy ay kumain ng hapunan kasama si Tilda at ang kanyang mga magulang, ang hari at reyna ng Sweden. Bagamat medyo naguguluhan ang hari kay Eggsy sa simula, naging masaya siya sa kanya nang magbigay si Eggsy ng mga kawili-wiling mga sagot para sa mga paksang pinagkikwentuhan nila. Ang lahat ng ito ay salamat sa pagbibigay sa kanya ng impormasyon ni Roxy sa pamamagitan ng kanyang salamin. Sinigurado ni Eggsy na ipaalam kay Roxy na siya ang pinakamahusay. Samantala, pumunta si Brandon sa lugar ni Eggsy para alagaan si JB. Nadatnan niya ang imbakan ng mga gadget ni Eggsy at nauwi sa pagkonekta sa camera ng salamin ni Eggsy. Nakita ni Eggsy na pinaglalaroan ni Brandon ang lighter hand grenade at na-activate ito. Sinigawan ni Eggsy si Brandon para patayin ito, na parang sinigawan niya ang hari, at ginawa iyon ni Brandon. Gayunpaman, ilang sandali pa, nagsimulang bumagsak ang mga missile sa punong tanggapan ng Kingsman. Sina Brandon, JB, Roxy, at Arthur ay pawang napatay sa mga sumunod na pagsabog, gayon din ang lahat ng mga agent ng Kingsman sa ibang mga lugar at naalerto nito si Eggsy. Ipinagdiwang ni Poppy na nag-ayos ng pag-ataking ito, ang kanyang tagumpay at binigyan si Charlie ng bago at mas malaking bionic arm.
Pumunta si Eggsy upang galugarin ang mga guho ng punong tanggapan ng Kingsman. Nakita niya ang isang lalaki na papalapit mula sa kadiliman at iyon pala ay si Merlin. Parehong inakusahan ng dalawa ang isa't isa sa pagpaplano ng pag-atake dahil pareho silang nakaligtas, ngunit napagtanto nilang pareho silang inosente. Dinala ni Merlin si Eggsy sa isang vault kung saan maaari nilang ipatupad ang protocol ng Doomsday. Ang tanging nahanap nila ay isang bote ng whiskey, kaya nagpasya silang uminom bilang paggunita sa kanilang mga kaibigan. Nang maubos na nila ang bote, nakita ni Eggsy ang isang tala sa label na may nakasulat na Distilled in Kentucky, kung saan ang K ay may logo ng Kingsman. Napagtanto ng dalawang lalaki na kailangan nilang magtungo sa Kentucky. Sa Kentucky, dumating sina Eggsy at Merlin sa isang paggawaan ng alak kung saan sila ay natagpuan ni Agent Tequila. Sa pag-aakalang sila ay nanghihimasok, nilabanan ni Tequila ang dalawa hanggang sa nagawa niyang patumbahin si Merlin at patahimikin si Eggsy. Nang magising sila, tinanong sila ni Tequila na naniniwalang nagtatrabaho sila para sa isang kaaway, sa kabila ng pagsasabing sila ay Kingsman. Pagkatapos ay ibinunyag sa kanila ni Tequila na itinatago nila si Harry Hart sa isang nababalot na silid na ikinagulat ni Eggsy at Merlin. Nagbanta si Tequila na babarilin si Harry kung hindi sila magsasalita hanggang sa pumasok ang isang babaeng nagngangalang Ginger Ale at sinabi kay Tequila na ang mga kwento ni na Eggsy at Merlin ay totoo. Humingi ng paumanhin si Tequila at pinayagan ang dalawa na pumasok sa silid upang makausap si Harry. Nang lumapit sila sa kanya, gayunpaman, hindi naaalala ni Harry kung sino sila o kung siya ay isang Kingsman. Sina Eggsy at Merlin ay sumama kina Tequila at Ginger sa punong tanggapan para sa kanilang organisasyon, ang Statesman. Ipinaliwanag ni Ginger sa mga lalaki na pagkatapos mamatay ni Harry sa kamay ni Richmond Valentine, si Ginger at Agent Whiskey ay dumating sa simbahan kung saan na-detect ang mga super SIM card ni Valentine para lang makitang halos patay na si Harry. Gamit ang isang device na tinatawag na Alpha Gel, nagawa nilang panatilihing buhay si Harry gamit ang mga nanomites na nag-aayos ng nasirang tissue subalit nag-iwan din ito sa kanya ng retrograde amnesia. Pagkatapos ay nakilala ng Kingsman ang pinuno ng Statesman, si Champagne o Champ. Doon din nila nakilala si Whiskey, habang si Ginger pala ang pinuno ng tech support tulad ni Merlin. Ang mga agent ay na-debrief tungkol sa organisasyon ni Poppy na The Golden Circle. Nalaman nila na ang dating kasintahan ni Charlie na si Clara ay nakikipag-ugnayan sa kanya at siya ay pupunta sa Glastonbury Music Festival kung saan maaari nilang mahanap siya. Sa Poppyland, nakita natin na pinananatili niya si Elton John bilang isang bilanggo na pinipilit siyang magtanghal ng musika para sa kanya. Napansin niyang natatakpan ng asul na pantalang mukha nito, ibig sabihin, ginamit niya ang mga droga ni Poppy. Sinabi ni Elton na nag-drugs siya kasama si Angel na humantong kay Poppy na magpadala sa kanya ng mga robo-dog patungo kay Angel at hatiin siya sa kalahati. Ang mga robo-dog ay tumakbo kay Elton, ngunit sila ay nakaprogram upang makita siya bilang isang kaibigan. Ang parehong asul na pantal ay lumitaw sa mukha ni Tequila kaya napilitan siyang huminto sa misyon. Sina Eggsy at Whiskey ay pumuslit sa festival para hanapin si Clara at lagyan siya ng maliit na hugis condom na tracking device. Matapos mabigong makuha siya ni Whiskey, pumasok si Eggsy. Pumunta ang dalawa sa tent ni Clara kung saan gusto niyang makipagtalik kay Eggsy. Dahil sa kaba, tinawagan ni Eggsy si Tilda para ipaalam kung okay lang sa kanya na matulog siya kay Clara alang-alang sa misyon. Hindi na nakakagulat, syempre hindi ito okay kay Tilda at huminto siya sa pakikipag-usap sa kanya. Sinisikap ni Eggsy na talikuran si Clara hanggang sa makita niya ang tato ng Golden Circle sa kanyang likod. Inihiga niya siya sa kama at nagawa niyang ilusot sa kanya ang tracking device sa pamamagitan ng daliri sa kanya. Sa pamamagitan nito, umalis siya sa tent, pakiramdam niya ay masyadong siyang nagkasala na dayain si Tilda. Sinubukan ni na Merlin at Ginger na gamutin ang amnesia ni Harry sa pamamagitan ng pag-trigger ng isang traumatikong memorya mula sa kanyang nakaraan. Pinuno nila ang kanyang silid ng tubig tulad ng ginawa nila sa pagsasanay sa Kingsman, ngunit si Harry ay natakot at inalis nila ang tubig bago siya malunod. Kalaunan ay dinala ni Eggsy ang isang Yorkshire Terrier na tuta na kahawig ng namatay na aso ni Harry, na si Mr. Pickle. Kumuha ng baril si Eggsy at kumilos na parang babarilin niya ang tuta, na epektibong nag-trigger sa mga alaala ni Harry na nagpanumbalik sa kanyang alaala. Nang mabawi ang kanyang mga alaala, sinamahan ni Harry sina Eggsy, Merlin, at Whiskey sa isang bar habang tumitingin sila sa ilang bagong gadget. Binigyan si Harry ng isang espesyal na salamin dahil nawalan siya ng isang mata pagkatapos mabaril.
ang isang homophobic redneck pagkatapos ay lumapit sa mga agent at hinaras sila para umalis. Isinara ni Harry ang bar sa pagtatangkang gawin ang parehong hindi matatawarang pakikipaglaban noong una niyang nakilala si Eggsy, ngunit ang kanyang koordinasyon ay wala na, at siya ay bumagsak sa kabila ng mga magagandang pag-atake. Sumali si Whiskey sa laban sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang lubid na sandata upang patalsikin ang lahat ng redneck. Makalipas ang ilang sandali, isang mensahe mula kay Poppy ang na-broadcast sa TV. Ibinunyag niya ang kanyang gamot na kinabibilangan ng mga karaniwang pang-recreational na gamot at ipinakita niya ang mga epekto nito gamit ang kanyang mga subject sa pagsusulit. Ang unang yugto ay ang asul na pantal na sinusundan ng kahibangan na nagiging sanhi ng mga gumagamit na sumayaw na parang baliw bago sila maparalisa, at sa huli ay dadanas ng isang kahindig-hindig na kamatayan na ang kanilang mga mata ay pumuputok at ang dugo ay bumubuhos mula sa kanilang mga ilong. Ipinakita ni Poppy na mayroon siyang antidote na ginamit niya kay Elton. Hiniling niya sa Pangulo ng Estados Unidos na wakasan niya ang digmaan laban sa droga at palayain siya at ang kanyang organisasyon sa kanilang mga krimen kapalit ng kanyang antidote. Nakita natin ang Pangulo na nakikipag-usap sa kanyang Chief of Staff na si Fox at si General McCoy. Wala siyang intensyon na ibigay ang mga kahilingan ni Poppy at mas gugustuhin niyang mapuksa ang lahat ng nag-aabuso sa droga. Kasabay nito, tinatalakay ng mga news anchor sa buong mundo si Poppy, kasama ng isa sa kanyang mga propesor sa Harvard na nagsasabing nagpakita siya ng mga palatandaan ng isang malubhang sakit sa pag-iisip. Si Eggsy, Harry, at Whiskey ay tumungo sa Italia kung nasaan ang pabrika ni Poppy na naglalaman ng antidote upang mabawi nila ang ilan para kay Tequila, na mula noon ay nakalagay sa cryostasis pagkatapos ng broadcast ni Poppy. Sumakay sina Eggsy at Whiskey sa cable car hanggang sa pabrika kung saan nagawang magnakaw ni Eggsy ng isang vial ng antidote bago nakita ni na Charlie at Clara. Hinabol siya ni Charlie, ngunit siya at si Whiskey ay nakalayo. Gayunpaman, ginulo ni Charlie ang cable car pagkatapos ipahiwatig ni Eggsy na natulog siya kasama si Clara. Bumagsak ang cable car, ngunit nagawa ni na Eggsy at Whiskey na pigilan ito bago bumagsak sa isang retirement home. Ang mga agent ay nagtatago sa kanilang cabin nang ang ilan sa mga alapores ni Poppy ay dumating at nagsimulang magpaputok. Aksidenteng nabitawan ni Whiskey ang antidote sa kamay ni Eggsy at nabasag ito. Si Whiskey ay lumabas at pinatay ang mga alapores, ngunit si Harry ay nag-aalinlangan sa tunay na intensyon ng lalaki. Matapos mapatay ang lahat ng mga alapores, binaril ni Harry si Whiskey sa ulo na inakusahan siyang nakikipagtulungan sa mga kontrabida. Inilapat ni Eggsy ang alpha gel sa ulo ni Whiskey. Tulad ng plano nilang bumalik sa pabrika upang makakuha ng mas maraming antidote, pinasabog ito ni Charlie kasama si Clara sa loob. Ang tanging lead nila ay ang pangalan ng lalaking kukuha sana ng antidote para dalhin ito sa Singapore. Nakatanggap si Eggsy ng FaceTime na tawag mula kay Tilda para lamang matuklasan na mayroon siyang asul na pantal pagkatapos manigarilyo at nasa second stage na siya bago siya naparalisa sa kalagitnaan ng tawag. Sinabi ni Eggsy kay Tilda na mahal niya siya at nangakong ililigtas siya. Mabisang inilipat ng Pangulo ang bawat apektadong mamamayan sa quarantine area, kabilang si Fox, na iniwan sila sa mga lalagyan dahil ang ilan ay sumuko na sa epekto nito. Nakita pa natin na si Liam ay nahawaan pagkatapos humihit-hit ng crystal meth na iniwan si Jamal na nag-aalala sa tabi niya. Si Eggsy, Merlin, at Harry ay tumungo sa Poppyland upang pigilan si Poppy minsan at para sa lahat. Bago sila makalapit, nakatapak si Eggsy ng isang landmine. Nagawa ni Merlin na i-freeze ang bomba saglit, ngunit itinulak niya si Eggsy at pumalit sa kanyang pwesto. Nang walang makitang paraan, sinabihan ni Merlin sina Eggsy at Harry na magpatuloy nang wala siya habang ang mga bantay ni Poppy ay papalapit sa kanila. Nakita ng mga gwardya si Merlin habang siya ay kumakanta ng paborito niyang kanta na Take Me Home, Country Roads. Inalis niya ang paa niya sa bomba na pumatay sa kanyang sarili at sa mga gwardya at parehong nanonood sina Eggsy at Harry sa kaganapan. Balik tayo sa Statesman Headquarters, ibinalik ni Ginger ang mga alaala ni Whiskey sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng larawan ng kanyang namatay na asawa. Sinabi ni Whiskey kay Ginger na ikuha siya ng eroplano para makipagkita siya sa mga agent. Si Eggsy at Harry ay pumasok sa Poppyland at nagsimulang makipaglaban sa mga alapores ni Poppy. Lumabas si Charlie dala ang briefcase na naglalaman ng code para ilabas ang antidote sa bayan. Pinatay ni Harry ang mga alapores habang nag-aaway sina Eggsy at Charlie. Kasabay nito, nagawa ni Elton na sumipa sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga goons ni Poppy habang nakasuot ng napakagandang damit na may balahibo.
Pinakawala ni Poppy ang kanyang mga robo-dog kay Harry, at inireprogram niya ang mga ito para patayin si Elton, ngunit tinuya lang siya ni Elton na magpakamatay na lang siya. Nagawa ni na Harry at Elton na sirain ang isang robo-dog gamit ang isang bowling ball. Ginamit ni Charlie ang kanyang bagong bionic arm para magkaroon ng silbi, ngunit natalo pa rin siya ni Eggsy. Matapos alisin ang bionic arm, tinalo ni Eggsy si Charlie sa isang one-arm na labanan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Charlie ang mga pangalan ng lahat ng mga taong mamamatay dahil sa kanya at kay Poppy bago binali ni Eggsy ang kanyang leeg. Pagkatapos ay nalampasan ni Harry ang huling robo-dog at pinatay ito sa pamamagitan ng pagbuhos dito ng tinunaw na ginto. Pumasok sina Eggsy at Harry sa kainan para harapin si Poppy. Tumanggi siyang ibigay ang mga code hanggang sa tusukin siya ni Eggsy ng isang karayom na naglalaman ng kanyang maruming droga. Sinabi ni Harry na nagawa ni Merlin na mapabilis ng gamot ang proseso kaya mas mabilis siyang mamamatay. Sa kanyang pagkatalo, ibinigay ni Poppy ang code, Viva Las Vegan, bago tuluyang mamatay. Bago mailagay ni Harry ang code, hinawakan siya ng lubid ni Whiskey. Lumalabas na tama si Harry tungkol sa pagiging masamang tao ni Whiskey. Gayunpaman, sa halip na magtrabaho para kay Poppy o sa presidente, kumikilos si Whiskey sa kanyang paghihiganti laban sa mga gumagamit ng droga dahil ang kanyang asawa ay napatay sa isang crossfire ng barilin ng dalawang drug addict ang isang convenience store. Sina Eggsy at Harry ay lumaban kay Whiskey bago nila siya parehong itinapon sa gilingan ng karne. Pagkatapos ay ipinasok ni Harry ang mga code at ipinadala ang mga antidote sa publiko. Lahat ng mga biktima ay nailigtas, kabilang sina Tilda, Tequila, at Liam. Nagawa ni Fox na may impeach at makulong ang Pangulo dahil sa pagtatangkang gumawa ng genocide. Bumalik sina Eggsy at Harry sa Statesman Headquarters. Sinabi ni Champ na nakakuha sila ng pagawaan ng alak sa Scotland para makatulong sa muling pagtatayo ng Kingsman Headquarters. Dahil wala na si Agent Whiskey, inalok ni Champ ang posisyon sa mga lalaki dahil hindi maaaring pareho sila ni Galahad na maging head, ngunit isinumite ni Ginger ang kanyang pangalan para sa pagsasaalang-alang. Lahat ng statesman ay bumoto na si Ginger ang maging head. Sa pagtatapos ng pelikula, pinakasalan ni Eggsy si Tilda sa isang maharlikang seremonya kung saan ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang ina, at si Harry, lahat sila ay dumalo. Ang huling nakita natin ay si Tequila na dumating sa London sa bagong Kingsman Tailor Shop. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.